Kasi Martin now is playing this gigantic role. Wow. Wow, I'm telling you, I'm so surprised. I'm so surprised na sandali Hey. No problem. Go ahead. We have so much time. I'm super surprised on how Martin changed. Kasi as in, na-shock ako. Kaya di ba sa interview ko, kaya nga nakapag-post ako, sabi ko, happy birthday. Sana makamit mo yung karma. Dahil grabe, ang yaman mo na, Martin. Ang dami mo ng pera. Sinisira mo ang future ng mga anak mo. Sinisira mo ang future ng mga anak mo. Kahit gaano kadami ang pera mo, walang pupuntahan yan. Kasi darating ang point, hindi magtitiwala ang tao sa pamilya mo na. Kasi isipin nila, traidor ka, mahirap ka pagkatiwalaan. Kahit na anong tulong gawin sa'yo, hindi ka pwedeng pagkatiwalaan, lalo na sa pera. Kasi gahaman ka. Yes, balikan ko yung pera at yung kayamanan ni Martin. Sinabi mo na rin kasi ito noon pa eh. At tinanong ka, ewan ko kung sino yung nagtanong sa'yo noon sa isang interview. Grabe na yung pera nila, no? Bakit ba sa tingin mo, gusto pa rin nilang magkapera at happy ba sila na ganyan kalaki na yung kayamanan nila? Well, alam mo, when you try to think, simple analysis, they just want the money of ng bansa natin. They don't care about the people. Tingnan mo yung nangyayari sa flood control. Tama. 'Di ba? Sa floods, ano nangyayari sa atin? 'Di ba yung health benefits ng mga tao? They don't care. They just want to get. And you know, ang nakakatakot diyan, 'di ba? Pag sobra talagang aapaw. Pag umapaw, may sasabog. Alam mo 'yun? Yun, 'di ba? Pag sobra si VP Sara, nanahimik na eh. Happy ba sila sa kayamanan nila? Hindi sila na... Kasi you interact with them very closely. Alam mo yung mga kayamanan nila, jewelry, yung mga luxurious cars, supercars. Do you really think they have that genuine happiness seeing all these things and the wealth that they have accumulated all these years? I don't think so. I think it's part of insecurity in a way. Kasi like, you have so much money na, 'di ba? Tapos, kasi ako, na-experience ko yan eh. Hindi naman ako talaga naging masaya. Alam mo yon, yung parang, it's like, kino-cover lang nila yung kulang. Kino-cover lang nila yung kakulangan. Hinahanap pa nila. At saka wala silang they don't have closer relationship sa Panginoon. If you have, ako talaga, I'm not telling everyone na maging holy kayo. I'm just telling you, ako na naramdaman ko yung pagiging confident ko right now, yung peace sa heart ko, nakuha ko lahat sa Panginoon. And hindi mababayaran. Ibang level yung binibigay niya sa akin, pagmamahal, na hindi kayang mapunuan ng kahit na anong material na bagay. Yun ako ngayon. And yun sila. Kasi if you're really content with your life, hindi ka ganyan eh. 'Di ba? Yung siguro si Martin, meron siyang hinahanap sa sarili niya, yung insecurities niya, doon niya pinupuno. That's the way I see it. Kasi karamihan naman mayaman na kilala ko na grabe mamili ng mga gamit, hindi talaga pogi. Buti na lang wala akong pera. Buti na lang, no? Alam mo, you cannot have it all. Yes, diba? Exactly. Hindi mo din pogi ka, tapos mayaman ka. Hindi mo na sa kanila yun. Wala akong magagawa, wala akong pera, pero wala naman akong magawa na pogi ako at wala akong pera. So, anyway. Well, but you have a pure heart. You can love, diba? Yes. Yun tayo. Katulad mo din, no? Pero going back to what you were saying kanina, ano ba yung ibig sabihin nung sinabi mo na hindi mo talaga, you were really amazed, no? As to yung change, no, ni Martin, yung pinagbago ni Martin Romualdez. Bakit ba? Ano ba si Martin prior to this? At ano na ba si Martin ngayon sa tingin mo? Okay. Ano ba siya noon? I think he was surrounded with the wrong group of people. That's how I see it. Okay. Kasi dati, ang pagkakilala ko sa kanya, mabait siyang tao. Mabait as in, anong klaseng bait? Humble. Hindi siya mayabang. Mahinahon. Mahinahon talaga. Okay. Mahinahon talaga. Hindi ko talaga, eto sasabihin ko to talaga publicly. Tulad din ni BBM. Kasi si BBM, ganun, hindi confrontational ang dalawa, ang magpinsan. Yes.
Pero si Martin kasi mas maano siya mabiro. Tas ano siya, very humble. Kasi si BBM, the way meron pa rin siyang parang star complex na parang alta talaga, no? Ganon. O si Martin wala siyang ganon, kaya na-shock ako Kaya talagang nung nangyayari, talagang pumitik ako nung nakikita ko yung pinapagawa niya sa Quadcom kay PRRD. Kasi sa akin ganito, sinong presidente sa tanang buhay natin na lumaban against drugs? Kayo ba kaya niyong gawin yan? Not just against drugs, ha? Mga corrupt politicians. Exactly. Yung oligarchs, ha? So, kayo ba? Kung meron dyan isa sa inyo na kayang gawin yung ginawa ni PRRD, luluhod ako. Papaalipin ako sa inyo. No joke. Huwag naman. Huwag naman. Ako na lang ialipin mo. Kasi, let's face reality here. Parang, ano bang ginawa? Lahat yan. Paduano. Sino yan? Abante. Dan Fernandez. Anong napatunayan nyo? Anong gauge sa level na lang, 1 to 10, na na-achieve nyo sa buhay nyo bilang politician compared to PRR? Para umastaas na kayo dyan. Anong nagawa nyo pa? I'm not putting you down, but comparable. Let's compare na lang. Yun yung akin. Diba? Yun. Kasi yung mga salita nyo, yak-yak, yaw-yaw nyo dyan, yak-yak, yun yung pagyayabang nyo, tapang-tapang nyo. Yes. Let's put that in action. What do you mean? If you're really pro-people, defend the people. Not the criminals. Yun sa akin. Pero yun na nga, no, you said Martin was very humble, no, before. Mahinahon, mapagkumbaba, mapagbiro, no? Yun ang sabi mo, no? Ngayon ba, ano na ba siya ngayon sa tingin mo, Miss Cathy? Ano na ba siya ngayon? At ano ba talaga ang nag-udyok sa kanya na magbago ng kanyang personalidad or ng kanyang motibo, no? So to speak. Yeah. Ako palagi naman yan money change people. Money change people. It changed you for a while. Diba? Magiging real talk. It can change you. If you're famous, you have so many material things. And I can see it with my friends. Like, they choose to post themselves traveling, having material, expensive things, rather than posting, like, inspirational, to inspire people. Kasi sabi, ini-inspire ko lang naman kasi we can afford it, we have the money. So, yung base ng yung for you to inspire people is, like, to post, na mayaman ka, na sikat ka, yung ganon. Ano yun sa akin, napaka-shallow na ng mga ganon na thinking. Na maganda ka, 'di ba? Hindi So in short, yung greed for money ni Martin, no, and his allies, no, is insatiable. Cannot be satisfied ba talaga yung greed nila at ganun na lang isasakripisyo nila buong bansa at yung former president at si VP para lang ma-attain nila yung greed sa money or greed in power na rin para hanggang beyond 2028 sila pa rin ang hari-hari dito sa Pilipinas. Hindi aabot ng 2028. I hope so. Hindi talaga sila aabot. Sa lahat ng lalabas, kaya nga I'm telling you guys in Congress, stood up kesa madamay kayo. I'm telling you. I'm really telling you guys. Alam mo yon kasi may sasabog left and right. And pag sumabog yon, mahirap madamay. Umiwas na kayo sa bomba. Now, i-discuss natin, no? Talagang maugong na yung chismis noon na itong si Martin Romualdez nga ay siyang nag-orchestrate, no, nitong atake doon kay VP Sara at kay PRRD, no, yung impeachment for Inday at yung ICC for PRRD. At ang revelations nga niya, no, si Senator Bato, sinabi niya na ito si Martin Romualdez, si Saldico, along with Sonny Trillanes and yung NICA chief noon na si General De Leon ay umiikot daw para hikayatin yung mga generals na pumirma ng affidavit para maidiin nga si PRRD doon sa ICC complaint, no? At nung Quadcom hearing, nalaman din, no, na itong si Brosas nga ay nagkipag-usap sa mga ICC team na nandito na pala
sa Pilipinas noon at nagko-coach daw, no, sa mga nagtatanong doon sa Quadcom. At everything points to Martin Romualdez. Everything, ang lahat ng ito ay papunta talaga ni Martin Romualdez. Gaano ba ka-powerful si Romualdez, si Martin, Miss Cathy, do you think, na ang buong Kongreso, which is about 300 plus na mga lawmakers, ay talagang mahahawakan niya sa liig? At parang mga ano na lang, even the former communists and the communists dyan sa House na talagang ang sentimento is very anti-Marcos. Gaano ba ka-powerful si Martin Romualdez ngayon for him to do this thing? I don't think he's powerful. Kasi ang powerful ang pinaka-powerful yung Panginoon. Tama. And pag lumatigo na yan, eto na lang perfect example, yung twist of yung sabi ko nga, di ba, parang one time nag-post ako na change of yan, parang yung panapanahon lang yan Nanalo si President Trump. Yun. Isa yun. Okay. Si President Trump, hindi niya gusto alam niyo yung story ng mga Marcoses. Ngayon, yung fight niya sa drugs and sa criminals, grabe. Head-on siya now. Di ba nakikita mo sa news sa US? Na wala siyang pakialam kahit patayin niya. Ganun siya. Para siyang Duterte. Parang kinopya niya yung drug war ni PRRD. Oo. Yes. So ako, alam mo, at saka si Martin kasi, I don't think nag-practice siya ng law. Kahit lawyer siya, nagka-graduate. I don't know pero I think hindi niya talaga, kaya yung parang hindi niya iniisip kasi ang ICC talaga wala silang right. Kasi PRRD malakas ang loob niya Kasi kahit there's a lot of lawyers out there who is andyan lang. Nag-uusap-usap yan. Kasi 'di ba parang dapat yung constitution natin, yung batas natin dapat pinapatupad natin yan. Mali kasi yung ginagawa nila na nilalaro nila ang batas. Nilalagay nila yung batas sa kanilang palad na wala namang alam. Lalo sa Quadcom, hindi mga abogado, walang alam. Kaya nga kung yung nando si PRRD, kung ganun-ganun lang nila, ganun-ganun sumagot siya, very confident. Kasi alam niya yung batas. Tama siya Naging prosecutor siya, naging mayor siya, naging presidente siya. Kayo, kailan lang ba kayo naging politician? Ano bang experience nyo based sa experience niya? Lahat kayo, may mga taga-susul lang dyan taga-advise sa inyo. Tsaka kayo scripted, siya wala siyang binabasa. Right. Ano yun? So si Martin, I think he's powerful enough. It's all about money. Power and money lang yan. Right. Pero nakita mo ba yung TikTok ni Attorney Sal Panelo na magsasampa na raw ng libel cases si PRRD against Sonny Trillanes? At nakita mo ba rin girian nila doon na halos mahampas ng microphone ni PRRD? At alam mo, nandun sa gitna si Leila de Lima. What's your take on the ano bang nakita mo doon? Ano bang parang istorya mo doon? Alam mo, kinakahiya siya ng kapwa niya, yung mga military, yung ganon, kapulisan, kinakahiya talaga siya. Parang sabi niya, anong pinagagawa nito? Papansin na to, lahat na lang. Kasi, again, like yung nangyari nga kay Leila de Lima, kung talagang may kaso kayo, ba't hindi nyo ginawa? Tama si Jinggoy that time na, di ba powerful ka? Bakit wala nangyari? This is all, alam mo, sayang nga yung pera ng bayan. Tingnan mo yung ginagawa nila sa Kongreso. Imbis na ayusin na yung mga batas, nagbibida-bidahan sila dyan para maging mga judges or lawyers. They're not even lawyers. They don't have the right at all. Kaya nga katangahan na yan. Alam mo parang yung sinasayang yung pera ng bayan. Pinapasweldo kayo. Alam naman natin the reason why the more tumatagal, the more maraming nagtatanong, maraming nag-a-attack, mas malaki bayad sa inyo. Tama. Diba? Tama. What do you think is na yung pagpunta ni VP Sara doon? Kagagaling lang niya sa Senate hearing sa budget ng Office of the Vice President at parang ni-restore ata, no? I don't know ano yung final amount ng budget kasi 'di ba tinanggalan ng halos 1.2 billion, ginawa na lang 733 million sa House. Sa Senado daw sabi parang ni-restore. I don't know how much ang ni-restore, no? Pero ano ba 'yon bilang isang ina? No, halimbawa na kapareho ang dinadanas kay PRRD.
at nandun si Inday Sara sa likod mo at all throughout the hearing at nandun pa nga sa labas sinalubong si PRRD. Ano ba sa tingin mo ang nagawa noon, no, nung pagbisita ni Inday at yung paglabas ni Inday until such time na natapos yung hearing? Ano ba yung tingin mo yun? Ano ba parang ano ba yun sa kalakhang Pilipinong populasyon? What was the implication of that show of support, no, from a daughter who is the current vice president and hopefully our next president sa kanyang tatay na former president? Ano sa tingin mo, Miss Cathy, bilang isang ina at bilang isang anak na? Oo. Ako, ano lang, 3 words. I got your back. Wow. I got your back, Papa. Wow. Parang, in a way, apologies na, ayan, iyak na naman ako. Iyakin ako. Lahat ng interview ko, umiyak ako eh. Ganyan talaga ako. Alam mo yun? So, parang I got your back. We're family. Na hindi kita pababayaan. Iyan, iyakin ako. Guys, matapang pero iyakin. Iba kasi. Ibang iyak. Oo, kasi ako kasi I'm really close to my father. So, ganun yun. Parang, sorry Papa or Dad or whatever he calls his father. Pero I promise you, yung laban na to, hindi ako aatras. And ipagtatanggol ko tayo. Kasi nasa tama tayo. Yun. Diba? Batuhin na nila, sabihin na nila yung gusto nila sabihin, pero alam mo, ang Panginoon talaga, hindi yan. Hindi yan. The reason why inaalaw ng Diyos na gawin nila lahat ng mali, lahat ng pangit, lahat ng masama, para makita ng tao kung gaano sila kasamang mga tao. Yun yung nakikita ko doon. And I'm so happy. Ako din, no? I was really so happy. It was very heartwarming. Yung nagmamano siya sa kanyang tatay na nakaupo doon, na siya lang mag-isa halos. And then nagmano na ulit siya doon sa after sa hearing at nagbiruan yung magtatay nung nagtanong pa yung matanda, kumusta, nakita mo, kumusta yung performance ko, 1 to 10. Ang cute nun. Ang cute nun, no? Talagang, tama, no? So, si Sarah mahal niya talaga yung tatay niya. Of course, no? Of course. At kaya mahal din ng buong Pilipinas. Kaya mahal din ng buong Pilipinas. Lalo na kayo din, di ba? So, go ahead. Hindi, mahal niya talaga yung dad niya. Kasi, kaya nga siya nag-abogado para sa tatay niya rin yan, di ba? Yun ang narinig ko. Kasi gusto niya talaga na sa medical field. But what I heard, if I'm not mistaken, is yung sinabi ng dad niya ata in one, I don't know, campaign or sortie or whatever, na sana mayroong isa sa anak ko mag-abogado. He always, he really loved his dad. They love their father. You know, Dutertes are very, very close. They may have yung misunderstanding nila, pero as with all other family, di ba? Yeah, sila talaga close. Makikita mo what type of wala namang perfectong relasyon, but makikita mo talaga iba, solid talaga ang samahan nila. And ako sabihin niyo na lahat, ako kasi parang sige, masama si Digong, bastos si Digong, pero even yung nagmumura siya, gusto ko na ng ganung presidente, yung totoo, kasi yung nagmamalis na super composed, na kunwari edukado, pero pagtalikod, napakababastos, na mga magnanakaw, na sinungaling, alam mo yun, wag na. Pero din, Miss Cathy, no? After the hearing, marami ding mga Pilipino na anong tawag dito, na disappoint, no? Kasi sobrang awa nila kay PRRD doon. Kasi 8 hours na sa Senado, halos 12, 13 hours, almost 14 hours diyan sa Congress. Ang gusto nila, maglabasan na kayo. Ano ba kayo diyan, mga Pilipino? Ganyan, no? So, nag-live ako kahapon at may isang post ng kaibigan ko si Jun Nabines, no, na nakakaantig din ng puso, no. Pero do you think na ang mga Pilipino, yung the majority of Filipinos ay medyo nakukulangan pa sa mga ginagawa ngayon ng gobyernong ito
At bago lumabas, lalo na yung mga militar, you have friends in the military. What do you think yung sentimento ng majority Filipinos at yung mga militar at yung nasa gobyerno? I know you still have friends in high places. Ano ba yung mga sentimento nila after the hearing? Ako, ang masasabi ko yung para sa mamamayang Pilipino, I think they have enough evidence or like proof na hindi talaga okay ang nangyayari sa ating bansa right now. Ayun nga, 'di ba? Ito na nga yung bagyo, yan na yung ultimate, very ultimate yan. Yan na yung gauge nyo. Tapos yung sa military, sa mga kilala natin diyan. Maghintay na lang. Ano na lang po. Maghintay na lang ho tayo. No comment. Sa next live natin, magko-comment ka. Mali mo, sa next live natin, nasa labas na tayo. Nasa Manila ka na, EJ. Diba? Alam mo yun? Hopefully. Diba? Hindi hopefully. Talaga mangyayari yan. Mangyayari yan. Pero ikaw ba talaga naniniwala na kailangan nang lumabas ang mga Pilipino with what happened, or okay na tayo muna ngayon? Ako, ikaw, yung mga vloggers, yung mga independent vloggers, yung mga netizens na nag-share ng ating mga content, no? Na para ma-educate muna ma-educate yung larger population. Kasi hindi nga siguro nila alam pa rin eh. Ang talagang nangyayari, siguro ilan lang no ng porsyento ng mga Pilipino ang alam talaga. As in talagang alam, no? Ang real score. Do you think na kulang pa to, no? Hindi. Hindi siya kulang. So, saan tayo magkikita? Malalaman mo! Malalaman mo. So ako I really I have friends no dito. Lalo na dito sa Cebu. I was in Dumaguete with Attorney Vic as well, no. At nagtatanong din ako no doon sa mga sa mga tao doon, no. And it so happened na during those meeting, I was told na 60% pala talaga ng source ng information, lalo na sa mga rural communities, yung AM radio. Yes. AM radio talaga daw, no? So talagang kailangan yung AM radio, lalo na sa rural areas talaga, ay obligado din na mag-report no ng ano yung totoo. Kasi yung social media confined only to the urban centers at yung mga sentro-sentro diyan sa mga bayan na may signal, no? Pero yun ang sabi ko rin sa mga kaibigan ko na ang isa namang pag-alsa or ang isang protest, no, yung massive protest naman talaga, hindi naman talaga yan nako-choreograph eh. 'Di ba? Kusang darating yan at the people kusang loob din yan na lalabas. Kung feeling nila talagang lalabas na sila. So I said, let's just continue what we're doing to inform the people. Now, ngayon, let's go to the ultimate fact checker. Sinasabi mo nga, no? Itong flood control project, itong 90 billion na transfer, no? From sa PhilHealth funds, no? And then itong Maharlika Investment Fund na more than a year hanggang ngayon wala pa rin tayong nakikitang resulta. Tumataas na naman yung kuryente, no? May bagyo, tataas na naman yung bilihin yan, I'm sure, no? At sinabi na nga nila na tataas yung presyo ng bigas dahil na-damage dun sa bagyo. Ikaw ba, Miss Cathy, no? With what you experience, no? Having been close to those people in power, meron pa ba silang empathy na natira sa mga tao sa baba to really do what is necessary? Wala na talaga. Wala. Alam mo, EJ, kasi, kahit na hindi makinig sa radyo ng mga tao, hindi sila nakakapanood. Based on sa lifestyle na experience nila, yung paghihirap, pagmamahal ng mga presyo ng bilihin, pagmamahal ng kuryente, tubig, everything. Doon pa lang makikita mo na kung ano yung epekto, kung ano yung anong klaseng gobyerno meron tayo ngayon.
from there, alam na nila na hindi tama. Maraming maling nangyayari. Kasi bakit imbis na gumaan ang buhay namin, lalong bumibigat. So, kahit sila itself, lalo na yung nasa baba, the urban poor and everything, na dapat, gumaan yung buhay nila eh. Hindi, lalo silang nababaon sa utang, lalo sila naghihirap. Bakit ang mahal ng mga bilihin, 'di ba? So from there lang, there's something wrong. You cannot deny it. Kasi kung talagang maayos ang ating ang pamamahala, bakit lahat tumataas? 'Di ba? Pati nga bagyo dumami. Tumaas. Dumami, 'di ba? Alam mo 'yon. So do you really think na kasi sa akin lang medyo kasi mahaba yung pasensya ng Pilipino eh. Yun ang isa sa well, it's a good trait pero may disadvantage din yun kasi 'di ba? Ilang beses na nating ulit na ibinoto yung mga corrupt na politicians kahit alam natin ng mga kurakot yan, no? So, do you think na it's a lesson learned na naman na ulit na should be learned by heart sa mga Pilipino na wag nang iboto at going into the 2025 elections, ano ba sa tingin mo ang mangyayari at ano sa tingin mo, is it still worthy na mag-participate tayo sa election in 2025? Well, we have the right to vote. That's very important. Yung dayaan, kailangan tayo mismo magbantay. Second is, again, sabi ko nga sa iyo is yung tao kapag gutom, walang pakialam yan. Right. Alam mo yan, nagugutom na tao eh. Malinay nangyayari sa bansa natin, daming nagugutom. Yung pagdamutan mo lang ng PhilHealth na fund, yung mahihirap, di ba? Is malaking bagay yon. Kasi pag nagkasakit sila, wala talaga silang pera eh. Di ba? Anong klaseng pag-iisip meron kayo para i-transfer yung pondo na yun pa? Yeah. Dapat ibigay nyo na lang. Di ba, we only need 45 million para raw malibre yung mga payment ng bills sa hospital ng mahihirap. Rather than giving it to PhilHealth or i-donate or ipagbalat, kinuha pa nila yung pondo. Diba? It's all about what they can get from this country, from kasakaban ng bayan. Kung ano yung makukuha nila. Nakaw. Yun lang. Tama. Pag nanakaw na talaga, no? At ang hirap talagang, sinabi nga ni Attorney Vic, no? Mahirap daw mahalin ang Pilipinas at Pilipino, but we should never give up on the Filipino. At pabiro ko naman sinabi na mas madaling mahalin yung single mom na may 5 anak eh. Ganun ba? Ang swerte naman nun. pero do you promote ba na pumunta tayo sa at we scrutinize every candidate na talagang dapat iboto natin at importante ba na we participate in the discourse at usisahin natin at tanungin natin yung mga gustong magiging senador para malaman natin kung ano ba talaga ang what they can bring to the table, something new. Yes. Yes. I wanted to do that kasi talaga ako, yun I think that's one of God's rin sa akin na parang I go out there and campaign for other Senate na naniniwala ako na makakatulong sa ating bansa. And right now ako kasi I believe na dapat ang inuupo natin hindi lang artista, hindi lang sikat, alam mo yon. Kailangan may alam sa batas. So ako, kaya yung mga sinusuportahan ko, most of them are lawyers, di ba? Si Kong Marcoleta, Attorney Rodriguez, tapos yung talagang may alam kung paano tumulong sa kapwa niya, at may malasakit, Pastor Kibuloy, sa health naman, si Doc Willie O. Yes, tapos yung isa ko pang gusto is like, kakagraduate lang as a lawyer. Si Jimmy Bondo. Jimmy Bondo, kasi entertainment industry. So I think kasi like sa entertainment, marami kasi hindi nakakaintindi ng batas at politics. It will be a good source of learning for entertainment and support also. Na ma-explain niya yung side kung ano yung nangyayari sa bansa natin. Hindi lang yung kung ano yung nangyayari sa mundo nila. Yun. Diba? Miss Cathy, it's 11:23. I think I won't hold you kasi may importante ka pa mamayang 1 p.m. no? Yeah. Okay lang. Okay tayo lang magbabalik.
We can Oo, extend? walang problema. Yeah, we can. We can. Babalik lang tayo. Babalik na lang muna siguro tayo, no? Yes. I still Oo. have so many questions to ask you, no? Mm. Mm. Again, last question na lang, Miss Cathy, no? Last question. Hanggang saan mo ba dadalhin tong laban na to for the country, for your kids, mga apo mo din, no? In the future, at yung pamilya mo. Hanggang saan ang isang Cathy Binag na tatayo at will speak up, no, against the evils of this government, no? Hanggang kailan at hanggang saan mo to dadalhin, no? I will give you 5 minutes to articulate your position at hikayatin yung mga nanonood sa atin na ngayon ay nasa 6,100 viewers na. Thanks to you and your beautiful face. Nagka-6,000 current viewers tayo. So, Yeah. hanggang saan mo to dadalhin, Miss Cathy? Hanggang saan? Ang laban na to. I'm sabi ko nga, my loyalty is my currency. And my principle is the blood, ano yan ang dumadaloy sa dugo ko. Okay? So, hanggat ako'y may hininga, ilalaban ko to. Whoever is like sitting there, basta nandun tayo sa tama, sa guidance sa ating Panginoon, wala ho dapat tayong ikatakot. And hindi tayo dapat matakot. Again, sila ho ang matakot sa atin kasi tayo ho ang bumuboto para sa kanila. Tayo ho ang naglagay sa posisyon na meron sila. And yung power na feeling nilang kanila, hindi ho kanila yan. Kasi yan ho ay temporary lamang na ibinigay sa kanila sa posisyong kanila ngayong kinalalagyan. Yes. So, wag ho tayong matakot. Speak up, guys. Tell your story, especially dun sa, again, sabi ko nga, yung mga biktima ng mga drug pusher, drug addict. Kasi yung bakit drug pusher, yung mga pamilya na biktima nun, yung mga anak or pamilyang naghihirap na naging pushers, yung mga anong nangyari sa buhay nyo. Mag-host po ako ng luncheon or merienda somewhere for all the victims of like na naging addict yung anak nila, biktima na rape yung mga anak, nagahasa, namatayan dahil sa mga addict and pushers. Gagawa ako, inaayos ko lang po yan, i-announce ko po. Paki-announce mo at baka maka-participate din yung ibang mga katulad ko. Yes, at saka yung mga... It's a very noble, nag-ano lang yan, parang ngayon ko lang narinig yung ganyang, luncheon for the victims of the drugs. Opo, para magkakilala-kilala kami, magkwentuhan kami, they tell their stories, then namin yan, ila-live natin para marinig ng taong bayan na gaano kahirap ang maging biktima po talaga ng magkaroon ng kapamilya na na-impluwensya ng droga or nasirang buhay ng dahil sa droga. Kasi hindi ho pwedeng yung EGK lang. Kailangan balance. Kailangan nilang maintindihan saan nanggaling yung mga nasirang buhay and everything. So, ako po sa inyo, sa mamamayang Pilipino, mahalin po natin ang ating bayan. Hindi po dahil lamang para sa ating sarili. Hindi po dahil pag sinabihan kayo, bakit gusto mo lang sumikat, hindi po yun. Kasi ang pinaglalaban po natin dito, hindi lang sa ngayon. Hindi po yung present, but also the future. Hindi ba natin mapeperpekto ang pagtakbo ng tama at malinis na gobyerno. Pero hopefully, slowly, dahan-dahan malilinis natin at may maitalaga tayong mga leader na talaga pong ang intensyon ay malinis para sa bayan. So this is not, one last question, this is no longer about Duterte PRRD, this is no longer about VP Sara Duterte, this is all about the future of the Filipino. Yun ang ibig sabihin. Yes po. At saka yung tama, kung ano yung tama at mali, kailangan wala ko tayong gray areas doon. Hindi po pwedeng. Sabi ko nga, sa darating na eleksyon, huwag niyo hong iboboto ang mga politician na duwag at walang paninindigan at prinsipyo na pumapanig kasi takot sila mawala ng budget. Hindi po pwede na ang isang politician na kapag umupo, pagtatakpan niya ang kamalian ng mga kaibigan niya or kapamilya niyang gumawa ng mali para sa bayan. Dapat sila pa ho ang maging ehemplo na dapat ang kanilang loyalty ay para sa bayan. Na dapat sila pa magdadala sa harap or magdadala ng hustisya para sa mamamayang Pilipino. Hindi pwede na, mahal ko to, kapamilya ko to, pagtatakpan ko. Kaibigan ko to, hindi pwede. Hindi po. Dapat po, ang isang politician, ang loyalty nila is para sa ating mamamayang Pilipino. Yun ho yun sa akin. Huwag niyong iboto kung ganun ho ang takbo ng utak. Ito, last question. On a lighter note, ano daw yung sikreto mo against stress
At bakit ganyan ka daw ka-presko at ganyan ka pa rin ka-sexy? Ano daw yung skincare regimen mo? Yun ang tatanong nila lagi. Ako una, I wake up praying. Kaya nga makikita mo, unang post ko palagi means talaga sa feed ko. I stick with that also. I play pray and worship song habang nagda-drive. Nakakaganda ng glow, spiritual kasi maganda yan. Then, skincare ko, hindi ho talaga ako naglalagay, hindi ako ma-makeup. I noticed that. Nag-eyeliner lang ako, tsaka lip tint. Kasi yung cheek ko po naturally blushy. Wow, char. May blush talaga siya. Char! Diba? How about your diet now? Yung diet mo now din. Gluten-free, meaning like, hindi, yung bread ko gluten-free, tapos more on vegetable, tsaka maprutas ako. Tsaka yogurt. Probiotic talaga. And vitamin C lang talaga yung supplement ko. Wow. High dose. Wow, yan, high doses of vitamin C. So, ayun na mga parts, no? Yung sikreto na hindi naman pala sikreto. Oo, hindi naman sikreto. Again, on that note, Miss Cathy Binag, thank you so much.